Amen? Amen! Amen! Thank you, Lord, sa muli sa ating pagsama-sama. Mag-focus tayo sa ating Panginoon, sa mga blessing. Mag-focus tayo sa mga positive mong bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ang pagsubok ay parating nandyan. Amen. Kahit saan tayo pumunta, kasabay natin ang mga pagsubok na yan. Maging good attitude lang tayo. Mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tayo ay iingatan, hindi tayo pababayaan. Amen. Nandito tayo to recharge our faith, to recharge our spiritual, na maghingi tayo, kumain tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Awitin natin yung When I Look Into Your Holiness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
reason I live is to worship you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Let's bow our head. Kaya natin patuloy na play ang instrument. Lord, we come to you today, Lord. We're grateful to be gathered with our brothers and sisters in Christ. Lord, we are weary and proud of the Lord. We feel the pressure from every side. Help to stay steadfast in our faith and keep our eyes focused on the Lord. Please grant us patience as we wait on you to fulfill the promise in your word, O God. Help us to be full of grace and compassion with dealing with others, O Lord. Help us to love others as have loved us, O Lord. Lord, thank you for your never-ending patience with us. Help us to be patient people, O Lord, so that we point others towards you. Hindi namin kaya, Lord, nang wala ka. You are my rock and redeemer, Lord. Thank you for your giving, for forgiving myself on the cross. I can pray to you with confidence, knowing that I'm covered with your righteousness, Lord. The Bible says that to those who ask, it will be given. To those who seek, it will be found. And to those who knock, the door will be opened. Hear my request for protection, for our protection today, Lord. You have not promised that your people will have life free from trouble. But you have promised that you will deliver your children from all those trouble. Lord, we find peace in your arms. Lord, sa patuloy na aming pagpulis sa iyo, nandito kami ngayon. Nagpapakakumbaba sa iyo, Lord. We have so many questions. Why it happens? Bakit nangyayari mo ito? Gusto namin huminto at huminto. But nandiyan ka na nagpapaalala sa amin. Oh Lord, my God, thank you that you are my creator. You know me better than anyone else. I do not know what lies ahead of me, but you hold my peace to the future. You have promised, Lord, that if I delighted myself in you, you will give me the desire of my heart, Lord. Forgive me from the devil. Forgive us from the devil, O God. Lord, guard my mind, my heart, and my spirit. You hear the prayers of those who cry out to you in times of trouble. Hear our prayer for protection, Lord. So Jesus, I invest in your powerful name, Jesus Christ, our Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray.
patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Dahil sa Kanya lamang tayo aasa, mga kapatid. Amen. Amen, mga kapatid. Amen. Lahat. Sa Kanya lang natin iasa ang lahat. Amen. Dahil ang physical na to, ang ating sarili ay by limitation. Kaya hindi tayo pwedeng dumipend sa ating sarili. Amen. Because mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aasa, mga kapatid. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin, di kayang ipaliwanag. Kalinga mo sa akin ay walang katulad. Sa bawat sandali, ikaw ay laging nariyan. At sa akin ay laging sumusubaybay.
Tunay nga na sa Kanya lang tayo aasa. Amen? Lahat pa tayo ay na-blessing ng mga kapatid. Naramdaman ba natin ang presence ng ating Panginoon? Napaka-importante sa service yung mga awitin to na we need to feel the presence of God. Kasi dito natin na i-renew ang ating lakas tunay. Hallelujah. Amen. Patuloy tayong mawit na masayang awit mga kapatid. Thank you, Jesus. I love this family of God. Amen. Hallelujah. My love is family of God. So closely woven into one. They take me into the heart and I'm so glad to be a part of it.
Amen. Thank you, Lord. Tayo po ay dito lahat nagsama-sama. Amen. Marami tayong challenges sa buhay. Personal, kahit hindi personal, sa mga kapatid natin. Of course, we are part of our family. So, paano yung pinagdadaanan nila? We feel the pressure, we feel yung sadness sa ating puso. Nasasaktan tayo. Dahil isinama natin sila sa ating circle. Hindi sila iba sa atin. Dahil kaya tayo nasasaktan because we love those people. Mahal natin ang isa't isa. So, it's normal, parang instinct sa isang tao na kapag may narinig o may nakita, nasasaktan. Pero yung sakit na yun, may pagmamahal. Amen. Hindi tayo nagtatanim ng galit. Pero nasasaktan tayo. Ang Diyos nasasaktan sa mga ginagawa natin. Pero na-realize natin na Lord, I'm sorry. I am wrong. Sino bang nagsasorry dito sa inyo? I'm sure lahat tayo nagsasorry pag nagkakamali tayo. Yes, amen. Huwag natin antayin na may lumapit. Sometimes hindi tayo aware na nakakasakit na pala tayo na ating damdamin ng kapwa. Pero nandun yung willingness natin na mag-say, I am sorry, I am wrong. So nandun yung pagpapakumbaba natin, which is very important yun. Pero hindi natin kayang gawin yun nang wala tayong Diyos sa ating puso. Yun na naman yun ang pinagkaiba natin sa iba. Na hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob o ng hatred, hindi tayo gumagawa ng kung ano man, dahil may Diyos tayo. Naiintindihan natin, yun ang pinagkaiba natin sa kanila. Kaya natin silang mahalin. Kaya natin silang, kaya natin upo sa kanila, mag-sharing, kumain, na hindi tayo naghahanap ng kamalian ng bawat isa. Which is ang pangit ng mga kapatid na may motibo ka pala, na tumiting ka pala, and then pag-uwi mo, i-share mo, and then pag-usapan yung mga mali na sa palagay may mali, pero which is hindi tama yung mga kapatid. Na ano yan, if you have a clear understanding, na tinuturing mo yung sarili mo na you have the message, na-understand mo at mataas ang tingin mo sa sarili mo. And then mababa ang tingin mo sa mga nakakasalamuha, which is ang pangit, diba? Hindi naman si Jesus Christ ganun eh. Si Jesus Christ, bumaba sa lupa, mahal niya ang makasalanan. Pero hindi niya mahal yung kasalanan, yung mga ginagawa. So, hindi niya dinadjudge yung mga tao na yun. Ikaw, hindi maganda yung ginagawa mo, punta ka sa LTR mo. Hindi ganun ang grace of God. Ang grace of God, tatanggapin ka kung sino ka at uunawain ka at iintindihin ka. Hindi yung, alam mo yun, sorry kung ito, parang sinasabi ko lang, sinishare ko lang, kapatid, na lahat tayo may kanya-kanya tayong limitations sometimes sa buhay. And then magbibigay rin tayo ng boundaries offset. So kailangan natin maging sensitive sa ating ginagalawan. I have the right to say, I have liberty to say na ganito. I have liberty na kausapin ko isang kapatid at sabihin, saglit, mayroon siyang katay, may magulag na yan. Kung mayroon kang concern sa isang tao, baka kang dumirik sa tuta. You need to direct to the pastor. If you love the person. If you have, I don't know kung anong klaseng motibo na that you have, kapatid. Pero as a Christian, at sa palagay mo na you are growing, hindi mo dapat ipagmalaki na I am growing. That mas mataas kami sa iyo, mas magaling yung message namin. No? Hindi mo dapat gano'n. Because kailangan ipamuhay. Sabi nga ni Brother Rodman, aanhin ko ang message kung wala naman ako nakikitang magandang attitude. Kasi ano yan hindi lang sa panglabas na kaanyuan sa pananamit.
Number one kasi yung nasa puso mo. Oo. The attitude. Sabi nga ni Brother Branham, kahit gaano kaganda ang church mo, kahit ang daming umating sa church mo, pero yung attitude ay wala. Mas gugustuhin ko na lang pupunti lang yung umating pangit yung church namin, but the attitude of person ay nandoon. Diba? Ang sarap magpuri sa Panginoon na ang mga attitude. So, yun lang mga kapatid, the beauty of the church. Amen. Amen. So, nandito tayo mga kapatid na ang motibo natin para tayo ay maluslap ang ating mga pinagpadaanan, mga bigat sa ating puso. Lahat tayo, meron tayong expectation sa ating Panginoon. Minsan, naubos na tayo, pero nandoon yung ating hope. Kailangan ko umatin sa church dahil nandoon yung hope na binibigay na ating Panginoon. Nandoon yung pag-asa na hinahanap ko. Nakita ko lang si sister o sino bang sister, nagbibigay ka ng kalakasan. Kayo mga kapatid, you are those people na nagbibigay ng unconditional na pagmamahal na hindi kaya ito ni pastor without you, mga kapatid. Hindi kaya ng church na to na wala yung support mo, pagmamahal, yung unwavering support na patuloy yung binibigay sa kanya. Kalakasan. Kaya meron tayong minsan personal na, alam niyo, mga personal na issue sa ating buhay, pero hindi yung nagiging hadlang para tayo ay magpatuloy at maglingkod sa ating Panginoon. Iwanan niyo yung yung personal issues niyo sa bahay, o di kaya dalhin niyo sa church at ibigay niyo sa ating Panginoon. Nothing is impossible sa ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Audrey, sabi niya, the grace is in you. Just pray, and then ibibigay ng ating Panginoon. Just magtiwala ka lang from your heart. Mag-pray ka, Lord. Pagaling mo ako, kung may sakit ka, Lord. Tulungan mo itong sister na to, itong brother na to, na ma-overcome yung mga bagay. Lord, gipit ako sa financial. I-voice out nyo, sabihin nyo, kasi kailangan natin ilabas yun at pasalamat sa Panginoon. Kailangan ko ng ganito, Lord, nanghihina ako. I need your strength. Lord, confused ako sa mga nakikita ko. Lord, give me a wisdom, Lord. Buksan mo yung isip ko, nakikisid ako sa isang kapatid. Nakikita ko yung kamalian niya, which is hindi ko dapat makita. Kasi yun ang nagiging hatda kung bakit tayo hindi mag-move forward. Ito mga nakikita natin ito, which is gawa ng kaaway para to destroy us, mga kapatid. So, alam yan, ginagawa niya lahat to para hindi tayo magpatuloy, which is nagkamali siya dahil binigyan tayo ng clear understanding. Amen? So, nandoon yung pagmamahal, lalo tayong kumakapit sa Kanya. In times of trouble, kailangan natin kumapit sa Kanya. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Dumipindi tayo sa Kanya, hindi tayo pwedeng dumipindi sa sarili natin. Dahil yung sarili natin may limitation, may hangganan. Amen? Thank you, Lord. Amen. So, binubuksan po ang content para sa ating lahat, mga kapatid. Kung sino yung gusto magbigay ng encouragement, o magbigay ng pouring out sa ating Panginoon para mag-glorify ng body. Tinatawagan kayo mga young people na nagbigay ng practice sa gabi. Punta na kayo dito, Sarah. Tinatawagan po namin yung mga sa
Amen. God bless you mga young people. Tinatawag Sister Tisi. Amen. God bless you, sir. Good morning sa bawat isa. Amen. Masayang masaya ako ngayong araw na to, mga kapatid. Amen. Na dahil sa wakas meron na tayong tinatawag na pastor. Amen. Ganito ako pang masaya ko. Maiiyak. Kahit na sumasabay din ang mga ganong bagay, mga problema. Pero salamat sa mga problema yan. Salamat sa mga sumasabay. Parang yung mga damo, tumutubo yung maganda, tumutubo yung mga hindi magandang damo. Sabay-sabay lang yan. Bahala na tayong mag-manage kung paano tayo lumaki. Matatanda na tayo, sabi na. Mature na tayo. Yung akala natin na tama, yung akala natin na maganda yung paglaki natin, meron yung mga dawag, mga tinik-tinik na parang sumasagi sa bawat paglaki natin. Pero sila yung nagbibigay ng lakas para tayo magpatuloy na lumaki. Magpatuloy na mamunga, magpatuloy na para pagdating ng tamang panahon, ma-harvest yung mga bunga. Hinalintulad nga ng isang puno. Andun yung pagdidilig. Andun yung tumutubo na yung tinanim. Hanggang sa nagsanga-sanga. Yung isang sanga doon, mga kapatid, hindi maganda. Anong gagawin natin? Di ba tanggalin para mapalitan ng mas maganda? Salamat sa Panginoon sa mga pagsubok na sumasabay. Parang hindi ako makapag-concentrate nung nakaraan. Pero challenge sa akin yan. Na lalo akong magpatuloy kung ano yung tinalaga ng Panginoon na magiging pastor natin dito sa church natin. Susuportahan ko yan hanggang sa ako'y bawian ng buhay. Kaya sabi na ni Ruth sa kanyang biyanan, kung saan ka, doon ako. Pastor Alvin, kung saan ka, doon kami. Bilang mga, sabihin ko nga, bilang mga anak. Kasi kayong kinalaga namin, kinalaga ng Panginoon dito sa church na ito na mamuno bilang isang ama na gagabay sa kanyang pamilya. Kaya salamat at sa mga trials na mga ganon, lalo lang natin ipakita na tayo nagpupursige na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi tao yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid, kundi ang Panginoon. Aanin ko pa yung may 30 years na naglilingkod kung sa tao lang ako naglilingkod. Hindi po. Mas gusto ko na lang maglaba sa bahay. Mas gusto ko na lang pupunta sa mall para malamigan doon. Pero hindi ko yung minsan ginawa. Kasi alam ko kung saan ako tutungo. Alam ko kung ano yung kinakain ko dito sa church na ito, mga kapatid. Kaya yung mga problema na dumarating sa ating mga buhay, alam ng Panginoon na kaya na natin yung magpasan. Amen.
Hindi magbibigay ng Panginoon ng pagsubok kung hindi natin kaya. Kaya salamat sa ating Panginoon. Pakita natin yung full support natin sa ating mahal na Pastor Ali. Kaya salamat sa kanya. Parang gusto kong maghandog ng awit, mga kapatid. Itong yung we will serve the Lord. Pwedeng tawagin ko yung mga nanay para handugan natin ng awit ng ating Panginoon.
nandito pa kami sa mundong ito. Kaya lahat ng papuri binabalik namin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you sa mga mother for a wonderful song. Amen. Meron pa ba mga kapatid? Ang nais kong bigyan na amen. Start t-shirt. God bless you. Amen. God bless you, Sister Keisha. Meron pa ba mga kapatid? Ang nais kong bigay ng testimony or witness sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kung wala na tayo, dito ba yung lahat mga kapatid? Ulitin natin yung pusong dalisay. Tayo ay darapan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ikaw mo Diyos para sa akin.
buhay. Salamat, Lord, sa iyong presensya. Salamat sa Holy Spirit na siyang patuloy, Panginoon, na kumikilos sa lugar na ito. Lord, once again, dalangin namin, Panginoon, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ikaw lamang ang siya namin makita, Panginoon. Tumingin kami unto your name, Lord Jesus itself, Lord. Tanggalin mo, Lord, yung aming mga negativity, yung aming mga kamalian, yung aming mga kabigatan, yung aming mga dinadala, yung aming mga pagsubok, Panginoon, upang kami makapag-focus sa iyo at sa iyo lamang, Lord Jesus, upang kami makapuri sa iyong pangalan, upang maitas namin ang iyong pangalan, upang maluwalhati ka, Panginoon, sa araw na ito, upang makita muli namin ang iyong goodness, ang iyong kadakilan, ang iyong glory, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy nararamdaman namin ang iyong presensya. Without your presence, O God, these gatherings is nothing, Lord. But because you are in this place, Lord Jesus, this gathering is become a victorious gathering, Panginoon. Tagumpay namin ito, Panginoon, na ikaw ay nandito kasama namin, kasalamuhan namin, Panginoon, sa aming kabigatan sa buhay. Salamat, Lord, sapagkat laging nandyan ka, Panginoon. Lagi kang nagpapaalala, I am with you always wherever you are, whatever you do. Ask anything in my name and I will give it. Salamat, Lord, sa mga salitang yan. Na-encourage ang bawat isa, ang bawat kabigatan namin na-enlighten, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat, 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 Lord Jesus. Hallelujah. Tawarin mo po kami sa aming mga mistakes in life, Lord. Salamat dahil nandyan lagi ang iyong kamay na naka-stretch. Laging bukas ang iyong mga kamay, Panginoon. Hindi ka nagpipili, hindi ka nagtatangi, Panginoon. Sa kabila ng aming kamalian, sa kabila ng aming wrongdoings, Panginoon, laging nandyan ang iyong pag-ibig, masagana sa bawat isa. Lord, ang gawain ito, Panginoon, ay kinukumit namin sa iyo. Ang mga may kabigatan, Panginoon, we pray, O God, na samahan mo po kami sa paglalakbay sa mundong ito. Hindi po madali, but dahil nandyan ka, kami ay tumatawag. Pangunahan mo po ako, Lord. Wala po akong magagawa kung wala ka. Lead me, speak through me, breathe through me, Lord God, to deliver your message unto your children, Lord. Gamitin mo po ako as your speaker. Gamitin mo ang aking mga bibig, ang aking mga kamay, ang aking lakas, Lord God. Dahil tinanggap po ang ministry ito, Lord, para sa iyo, para ikaw ay mamalhati, Panginoon. So I pray, Lord, na gamitin mo po ako. Work with me, Lord God. Be your presence upon me, Lord, upang ma-impart sa iyong mga mahal, Panginoon, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat, salamat. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Kayo na po yung mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kumusta na po kayo? Hello? Kumusta na po kayo? Amen. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, kasi muli ay idinako niya tayo dito sa kanyang gawain. You have the choice. Pwede kang hindi pumunta. Yes. At dahil ginusto mong pumunta, kaya narito ka ngayon. Amen. Ginusto mong pumunta dito because you expect something from the Lord. Amen. Hindi ka pumunta dito para makita ka lang, para magpakita ka lang, para umupo ka lang dyan. Kundi pumunta ka dito dahil gusto mo ng blessing from the Lord itself. Mga kapatid, wala akong banner dito. Hindi ang banner ko dito is Brother Branham.
Brother Parnell o kung sino-sino man mga kapatid, ang banner natin dito is no other than Jesus Christ. Amen. So, salamat sa Panginoon sapagkat muli ay nandito tayo upang magfiesta sa kanyang mga salita, mga kapatid. Upang tayo ay kumain muli ng spiritual food in due season, mga kapatid. So, salamat sa Lord dahil binigyan niya muli tayo ng pagkakataon, mga kapatid, para tayo ay makapaginig ng kanyang mga salita. Marami dyan, as you observe unto the outside world, mga kapatid, they don't have the time like this. Masyado silang nag-focus in a natural. Masyado silang naghanap ng pera, nagpasada, Brother Romulo. Masyado silang nag-struggle para sa natural life. But, mga kapatid, let me remind you, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4:4, Tagalog, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus pati sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yes, hindi Diyos yung nagsasalita dito, mga kapatid. This is me, Brother Alme. But yung Diyos na gumagamit sa akin, yung Diyos na kumikilos sa buhay ko at sa buhay mo, yan yung impartation ng word, mga kapatid. Do not wait for the time that Lord itself pupunta siya dito at magsasalita. Sapagkat baka mamaya ay magsisituri ng Diyos ay hindi mo, kundi ang kamay ng Diyos dito ay yung kamay mo, yung kamay ko. Mga kapatid, gusto ng Diyos tulungan niya yung kanyang anak. Meron ka bang makikita isang malaking kamay at babagsak dyan at meron daladalang bigas? Hindi po ganoon, kundi gagamit ang Diyos ng kanyang lingkod upang siya yung magbibigay ng blessing, upang siya yung magbibigay ng kailangan mo, mga kapatid. Hindi ka makakakita ng Diyos na magsasalita in literal, pero ang Diyos gagamit ng isang lingkod para yung word, yung salita niya ay maibahagi niya sa atin. Amen. So, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo, mga kapatid, ng privilege to be the servant sa kanyang panahon na ito, mga kapatid. Para maging tagapagsalita, mga kapatid. By the way, maaaring ito siguro yung first na preaching ko as a pastor, ordained pastor, and salamat sa inyo. Dati, alam niyo mga kapag sinisisigaw kayo, bakit kasi ako yung pinili ninyo? Ayan, tuloy. But this time, mga kapatid, salamat dahil ako yung pinili ninyo. And I will promise, we will go unto the Father's house. No one left behind. Hindi, walang maiiwan, mga kapatid. That is our goal. That is our focus, mga kapatid. Na yung mga tupa ay madala into the green pasture. Na tayong lahat ay maitlagay doon sa kung saan makakakain tayo ng masustansya, na kung saan mabubusog tayo. At kung meron man naliligaw, mga kapatid, as a pastor, I'm telling you this, by the authority that God give, kukunin ko at hahanapin ko yung tupang nawawala. Kung meron tayong 100 at merong isang nawawala, let's find for that. At sama-sama tayo, mga kapatid. Hanapin natin, tulungan natin, encourage one another. Huwag nating pabayaan yung ating kapatid, yung ating kaibigan, yung ating mahal ay maiwan, mga kapatid. Let's have a care because that's the heart, a pure heart na kailangan i-impart natin unto somebody natin, mga minamahal. Amen. Kahit na yung mga kaaway natin, mga kapatid, come on. Let's bring them into the house of the Lord. Because the Lord command us, love your enemy as you love yourself. Amen. Yes, mahirap, pero kailangan mong gawin yan, mga kapatid. Dahil yan yung pinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Hindi pa ako nagsisimula, mga kapatid. Hindi pa po yan yung ating topic. So, batid natin yung kalagayan ng isang nating brother and sister. Dumadaan sila in hard situation.
sabi ko nga po sa kanila, nung dinalaw namin ni Brother Bear, yes, alam naman namin na hindi po madali yung pinagdadaanan ninyo. Pero ito yung masasabi ko sa inyo, brothers and sisters. Tumingin kayo ng mga positive sa inyong sitwasyon. Dahil for sure, may mga positive pa rin na ginagawa ang Diyos kahit nandyan ka sa darkness, kahit nandyan ka sa hard situation. Meron pa rin pong ginagawa yung Diyos na maganda. Isa sa mga nakikita ko, sabi ko po sa kanila, dahil magkalapit lang naman sila, pwede kayong mag-usap ng maghapon. Marahil hindi nyo nagagawa yan outside of these barriers. Dahil marahil busy kayo, gumagawa ng gampanin ninyo, kanya-kanya. Pero dito, wow, malaya kayo at may spend nyo yung time together. So, yan yung mga positive na, isa sa mga positive na nakita ko na pwede nilang gawin mga kapatid. Focus onto the positive things, not onto the negative things. Amen. Amen. So, hallelujah. Yung pag-aaralan natin ngayon mga kapatid is in the book of Daniel. Kung sino pong nakakakilala sa tatlong kabataan, let's turn your Bible into the book of Daniel chapter 3 verse 1. So, sino pong nakakakilala sa tatlong kabataan? Si Meshach, Shadrach, and Abednego. Young people, raise your hands. Oh, meron isa. Okay. So, dito makikilala ninyo kung sino sila at kung ano yung pinagdaanan nila. Amen. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Chapter 3, verse 1. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto na may 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonian. Pagkatapos, pinatawag niya ang mga pinuno, ang mga relihiyon, mga pinuno ng mga hukbo, ang mga gobernador, ang mga lalawigan, ang mga tagapayo, ang mga ingat-yaman ng mga hukbo, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga ng nasabing ribulto. So siya ay Nebuchadnezzar mga kapatid ay nagpatayo siya ng ribulto. At nung natapos na yung ribulto nito ay pinatawag niya yung mga tao. Sa madaling salita, lahat ng mga tao, yung mga namumuno sa panahon na yan, lahat, mga ingat-yaman, mga gobernador, ay ipinatawag niya mga kapatid. Nung natapos na yung ribulto. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas niyang ipinahayag sa tagapagsalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, luta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig ng mga tao ang tunog ng instrumento, sila agad ay, anong ginawa nila? Lumuhod mga kapatid. Silang lahat ay lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng mga ilang mamamayan ng Babylonian upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sinumang nakarinig sa tunog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. At ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang
mga tagapamahala ng Babylonian. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. So meron pong tatlong hindi lumuhod. They are stand straight. Hindi sila sumunod sa pinapagawa ni King Nebuchadnezzar. So ano yung magiging parusa nila? Sila po ay itatapon doon sa pugon. Naglalagablab na pugon. Okay. Nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito. Nagalit po yung hari. So hindi siya natuwa. Dahil meron siyang pinapagawa. Tapos hindi sinunod. So talagang nag-alburuto itong hari. At ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Dalhin niyo dito yung tatlong lalaki niyan. Sinabi niya, Shadrach, Meshach, and Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking Diyos, mga Diyos na ni sumamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa inyo sa aking kapangyarihan? Sabi ng tatlo, sinabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa po ninyo. So gawin po ninyo kung ano po yung gusto ninyong gawin. Alam ng tatlo na meron silang Diyos na pinaglilingkuran. Itong tatlong ito mga kapatid, iba kasi yung Diyos, naniniwala ka sa Diyos. Iba rin yung ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Because I serve God, kasi alam niyo mga kapatid, even Satan believe there is God. Sabi nga sa Bible, nangungatog nga yung suot niya nung marinig niya yung pangalang Diyos. Naniniwala siya na merong Diyos. Pero itong tatlong ito, they just not believe, but they serve God. Naglilingkod po sila sa Panginoon. Alam nila na may magliligtas sa kanila. Sino yung magliligtas sa kanila? Yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos na pinaglilingkuran namin, ay Diyos pa rin namin siya. At maglilingkod pa rin kami sa Kanya. Amen. Amen. Mula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar. So, grabe. Galit na galit po si Haring Nebuchadnezzar. Sa tindi ng galit, Shadrach, Meshach, at Abednego, kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. 7 times pa po yung init na ikinuman ni Haring Nebuchadnezzar. Iniutos din niya sa ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal, nagapusan sina Shadrach, Meshach, at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. So wala silang magagawa. Dahil maliban sa sila po ay itatapon, meron pa po silang gapos. Meron pa po silang tali. Inapos nila sila nang hindi na inalis ang damit na panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila, at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil mahigpit ang utos ng hari na
dihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. So sila pa po yung unang nasunog, yung mga kawal pa. Yung mga, siguro mga kapatid, yung mga kawal na yan sila yung mga commander. Sila yung mga nagko-command sa hukbo, sapagkat pinili yan. Yung pinakamalalakas, sila yung naggapos ng kanilang mga kamay para sure na maigapos ng maayos, mga kapatid. Samantalang, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Nagtaka at nabiglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lang man ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng Diyos. Praise be to the Lord. Amen. Amen. And thank you, Lord. Hallelujah. So, nais kong tawagin ang aking asawa, mga kapatid, at kanya tayong aawitan, mga kapatid. Amen. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the fire, holding back the fire. And should I ever need reminding how it set me free, there was a cross that bears the burden, where another died for me. There's another in the fire, There's another in the fire, standing next to me. standing next to me. There's another in the fire, holding back the fire. And should I ever need reminding how it's set me free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the fire, holding back the fire. And should I ever need reminding how to set you free, there's a cross that bears the burden, where another died for me. Amen. There's another in the fire, mga kapatid. And that is Jesus. Amen. Amen. Samahan tayo ng Lord na pagpira-pirasuhin ang kanyang mga salita. Samahan tayo ng Lord, bigyan tayo ng open heart para yung mga salitang ito, mga kapatid, ay maging benepisyo ng bawat isa. Amen. Kita niyo po ito. Shadrach, Meshach, and Abednego. Tinali po sila. Yung mga kamay nila. Parang yung mga problema po natin ito sa buhay natin. Yung mga hinanakit natin. Siya po yung nagtatali sa atin. Yung mga hinaing natin. Yung mga pinagdadaanan po natin. Mga problema po natin sa buhay, siya yung tumatali po sa atin. Para hindi po tayo makapaglingkod fully unto the Lord. Dahil meron pong pumipigil sa atin. Nandyan din may mga soldier. Nandyan din sila na hindi rin tayo makapalag sa kanila. Dahil sa sila ay sobrang lalakas nila. Dahil pinili ng haring niya. Gusto ng haring niya na tayo ay maglingkod sa Diyos niya. Pero alam natin, we have the Lord God itself that is bigger than the Lord.
Because the Lord that is in me is bigger than anybody else, mga kapatid. Itong tali na ito yung mga hinanakit sa buhay natin, mga kapatid. Ito yung mga problema sa buhay natin na patuloy na nagagapos sa atin, mga kapatid. So kailangan minsan madaan ka sa apoy na yan, mga kapatid. Dahil anong gamit ng apoy? Anong nangyari sa kanila? Nung napunta sila doon sa apoy na yon, mga kapatid. Anong nangyari? Sila ba ay patuloy na nagapos? Sila ba ay patuloy na namumblema? Sila ba ay patuloy na nalugmok? But salamat sa Diyos dahil may apoy na yan. At yung apoy na yan that nag-set you free, mga kapatid. And that problem will do nothing in your life, mga kapatid. Sapagkat yan ay sinunog na ng Diyos. Tinupok na ng Diyos. Gamit yung mga problemang yan. Gamit yung mga circumstances in life. Gamit yung mga hatred sa puso natin, mga kapatid. Sabi nga ng awit, kailangan the pure heart, O God. Unique. Kailangan ko yan, Lord. Pure heart, pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo sa akin, O Diyos, para ako ay mamuhay ng may kagalakan. Para ako ay mamuhay, Panginoon, ng malayang malaya. Amen. Salamat sa Lord. Dahil mayroong apoy, mga kapatid. At huwag kang mag-alala. Dahil yung apoy na yan, mga kapatid, yan yung gagamitin ng Diyos para ikaw ay lumaya. Despite sa mga problemang nakapalibot sa buhay mo, despite sa mga pinagdadaanan mo, despite sa mga trials mo in life, mga kapatid, napagkat napakarami tayong pagsubok, hindi tayo pare-parehas, pero napakarami, mga kapatid. But I thank God, dahil nandyan yung kanyang apoy, yung kanyang pag-ibig, dahil nandyan ang Lord. There is another in the fire, mga kapatid. Sabi ng title, there is another in the fire, which is the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid. And I believe, and I thank God, sapagkat in the midst of trials, the Lord is in the midst of the trials. And He is with me, and I am with Him. And everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord. Dahil yung chain ay kinalag mo. Thank you, Lord, dahil yung tali ay nasunog. Thank you, Lord, dahil yung mga burden ko in life, yung palang apoy na akala ko tatapos na sa akin, ay naging blessing pa pala sa akin. Akala ko na yung rehas na yan ay magiging barrier na ng buhay ko. Panghabang buhay na yung rehas na yan. But I thank God that there is hope from the Lord. Na darating yung araw na laya ako dito at magpupuri akong muli sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga kay Brother Jerry, kung may pinapakita man ng Diyos sa panahon na ito, tignan ninyo in good side, mga kapatid. Dahil nakakalungkot yung kanilang kalagayan. Kahit ikaw pumunta, malulungkot ka. Imagine, mag-asawa sila nandoon. But, sabi ko nga, kahit ako na lang sana, kung ikaw yung lalaki, kahit ako na lang sana, huwag na yung asawa kong madamay pa. Pero hindi. Sabi ni Meshach, Shadrach, and Abednego, ako na lang, huwag na yung dalawa kong kaibigan, maaaring ganun. Pero hindi, tara, sama tayo. Dahil alam natin, mayroon tayong Diyos na magliligtas sa atin. Yes. Dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran natin. Dahil meron tayong Diyos na buhay. Dahil meron tayong Diyos na magbabago sa buhay natin balang araw. Yes, hindi man instant ngayon. Pero bukas, sa susunod na araw, susunod na buwan, taon ng buhay mo, maaaring ang Diyos ay kumilos, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Salamat sa Lord. Salamat sa fire na yan. Ganun pala yung purpose niyan, mga kapatid. Hindi pala yan yung tatapos ng storya ng tatlong magkaibigan. Dahil meron palang gampanin yung apoy na yan. Yes, 7 times pa pinainit dahil sobrang galit ni King Nebuchadnezzar. Painitin niyo pa ng 7 times para sila nga ay matupok na agad-agad. Para sila nga ay matapos na agad-agad. Para hindi na sila makawala. Igapos niyo pa yung kanilang mga kamay.
para sila ay mamatay na dyan sapagkat hindi sila sumusunod sa akin. Hindi sila sumusunod sa aking utos. Bakit? Dahil ang sinusunod nila ay ang utos ng Diyos. Thou shall not make God make gawa sa kamay ng tao. Amen. Klaro yan sa kanilang mga kapatid. So ngayon, naging blessing sa atin yung karanasan nila mga kapatid. Sapagkat nagkaroon tayo ngayon ng magandang pinanghugutan sa kung ano yung kalagayan natin sa panahon na ito. Yes. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Ephesians 2:10, now, to Him who is able to do immeasurable more than all we ask or imagine according to His power that is at work with us. Amen. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari natin hingiin at isipin. Kayang gawin ng Diyos yung mga bagay, mga kapatid, higit pa sa ating mga inaakala. Amen. Jeremiah 32:17, Sovereign Lord, you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arms. Nothing is too hard for you. Nothing is too hard for the Lord. Walang mahirap sa ating Panginoon, mga kapatid. In every circumstances, in every trials, in every problem, in every situation, you think that's too hard. But for the Lord, that's easy. Amen. Amen. Yan mga kapatid, yung pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Pero hindi po sinabi sa Bible kasi kung yung pinagawa niyang revolto ay image niya. Ang naka-state lang doon ay nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng isang revolto, mga kapatid. Gawa sa ginto. Mahal yan, kaya kung nasan man yan, baka pwede natin kunin, mayaman tayo agad. Amen. So, we will not bow. Hindi tayo susunod sa pinapagawa nila. Because it's clear sa atin, mga kapatid, na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran natin. At yung Diyos na yon ay Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. God bless us all. So, hanggang doon na lang, mga kapatid. And nabitin po ba kayo? Sa susunod na lang na linggo, agahan yung mga kapatid. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabi nga mga kapatid, maghapon man tayo dito kung nabitin. To be continue. Kahit maghapon tayo dito, mga kapatid, kung wala naman kayong maiintindihan, hindi magiging pakinabang. Pero in the short message, at lahat ay masustansya, at nakakain tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. So, God bless us all, and thank you, Lord. Kabitin yung ulam. Amen. Tayo po yung mawit. Please. We will serve the Lord. Kailangan dito man, we will serve the Lord.
Amen. Page 57 sa mga sino na po yung mga may birthday sa buwan na ito? Maliban po kay Dubai? Sino ang birthday? Wala tayong cake ngayon. Ipag-pray lang po natin. Sa next na lang. Okay lang po. Bali, pag-pray lang po natin. Si Bali po. Killer po. Amen. And pag-pray din natin yung kalagayan nila Brother Jerry. Nag-message sa akin yung kanyang anak yung kahapon, sabi niya na humingi daw sila ng tulong kung meron man any amount. At kung meron man po, pwede po natin ipaabot. Dahil kailangan po nila is 600,000 pesos para sila ay makalaya, or half of that 300. And then yung next 300 is pag-usapan na lang daw po nila. And idulog din po natin sa ating Panginoon. Dahil sabi niya, yung problema nila, problema din natin. Dahil they are part of their family. And siguro, after this, mga kapatid, kung meron man tayong kaibigay, ay ilagay po natin dito sa offering box natin sa mga meron. At ito po ay hindi naman pabigat sa atin. Hindi ito magbibigay tayo dahil yun ay nandito sa ating puso at bukal sa ating puso, mga kapatid. Yan yung isang as a Christian, kailangan i-reach out natin one another, hindi push one another. Bahala ka dyan, problema mo yan. Hindi po tayo gano'n, hindi gano'n yung klase ng paglilipod natin, mga kapatid. Kundi naglilipod tayo na nagdadamayan. Amen. We will serve the Lord. Serve the Lord. Tayo po ito mayo. Heaven and fire sky. Yes, Lord. Can say forever. From the love of God, we are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the love of God.
my house, As for me, we will serve the Lord. as for me, Oh yes, Lord. we will serve. Amen. Let's bow our heads, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay. Let's praise the Lord through prayer. Yes. Lord God, once again, salamat po, Ama, sa mga mensahe mo sa araw na ito. Salamat sa mga testimonies. Salamat sa mga special songs, O God. Salamat, Lord, sa pusong dalisay na i-create mo sa araw na ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na kailangan namin yung pusong dalisay na yan, Panginoon. Just to see everybody, Lord God, para makita namin both sides, Lord. Salamat, Lord, sa meron kaming pure heart na yung create sa amin, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon. Muli, humihiling sa iyo, Lord Jesus. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, Lord. Gabayan mo po kami sa aming paglalakbay sa mundong ito, Lord God. Lalahanin mo, Lord, yung aming mga kapamilya, Panginoon. Yung aming mga kapatid, Lord. Brother Jerry, Sister Bernie. Yung kanilang mga anak, Panginoon. Dalangin namin, Lord, kumilos ka, Panginoon. Gumawa ka ng mga kamangha-manghang mga bagay sa buhay nila, Lord Jesus. Tagalin mo sila sa kinalalagyan nila, Panginoon. Tagalin mo sila sa apoy na yan, Panginoon. Upang sila ay makalabas, upang sila ay makapagpuhay, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord, kung meron man sa amin, Panginoon, taling sa aming mga kamay, gapos sa aming mga puso, gapos sa aming mga buhay, na siyang umahad ng Panginoon upang hindi ka mapulihan. Lord, we pray, O God, dalhin mo kami sa apoy, Panginoon. Upang sa gano'n ang mga taling yan, ang mga chain na yan, Panginoon, ay mawala. At lalabas kami sa pugon na yan, Panginoon, na may pagpapala, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Nang pupuri kami ng malaya, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Dalaw kaming kanya-kanyang burden and life, O God. Batid mo yan, Panginoon. Nakikita mo yan, Panginoon. We ask your mercy. We ask your forgiveness, O God. We ask your mighty power to unchain everything. To unlock every lock, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, na marami sa iyong presensya. Tunay nga, O Diyos, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagtatangi, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat we come as we are with burden in life. But uuwi kami na wala yung mga burden na yan. We come, we have chains. May mga tali yung aming mga kamay, Panginoon, pero uuwi kami, Panginoon, ng malaya. Gagawin namin, Lord, ang yung mga inuutos. Gagawin namin, Lord, ang yung mga kagustuhan sa amin, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sapagkat patuloy ikaw nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na palaging tumataloy sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sa iyong comforting Spirit, Lord. Lord, dalangin namin si Ezekiel. Meron din po siya pinagdadaanan, Lord. We pray, O God, na mga bagay na ito ay ma-overcome niya, Panginoon. Malampasan niya yung mga pagsubok sa kanyang buhay, Lord God. At makakita siya, Panginoon, ng positive na nangyayari sa buhay niya sa kasalukuyan, Lord Jesus. Lord, patatagin mo ang batang ito, Panginoon. Patuloy ilapit mo po siya sa iyong gawain, Lord Jesus. That's all we need, Lord. Hallelujah. Hindi madali yung pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. Pero salamat, kahit pitong beses pa yung apoy, Panginoon, kami ay patuloy na maglilingkod at maglilingkod ng maglilingkod sa iyo,
Spirit to serve them unto your mighty power, Lord. That's all we need, Lord. Yes, magkuha man namin ang lahat ng meron sa lupang ito, but we lose our souls. It is nothing. That's why, Lord, we need your mighty presence, Lord. Be with us, Lord. Salamat po ng marami. Lord, batid mo yung pagsubok ng church na ito. Napakarami, Panginoon, yung nakaatang, Panginoon, sa aming mga balikat. Pero sama-sama kami, Panginoon, na magbubuhat ng cross na yan, Panginoon. Magtutulungan po kami, Panginoon. Dahil hindi po ito kaya ng isa, Panginoon. Kahit gano'n pa siya katatag. Lord, dalangin namin, i-bind mo ang congregation na ito ng pag-ibig. At be the center, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. Lagi dalangin namin na ikaw yung pamagitna. Lagi dalangin namin na ikaw yung mauna, Panginoon. Lagi dalangin namin, bigyan mo kami ng inspirasyon, Panginoon. Para muli, babalik kami at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, matatagin mo ang bawat isa, Lord. Hallelujah. Salamat ng marami, Panginoon. Nag-set ka ng mga examples this day, O God. Na siya naming susundan, Panginoon. Na hindi kami matitinag kahit anong pagsubok pa rin dumating sa buhay namin, Lord. Kahit napakaraming pagsubok, dumaan sa kanila, nandyan yung mga kawan, nandyan yung mga sundalo na maggagapos sa kanila, Panginoon. Nandyan yung apoy na 7 times 7 ang init, Panginoon. Nandyan yung hari na nag-uutos sa kanila kung ano yung mga gagawin nila. But still, nanindigan sila, Panginoon, sa iyong pangalan at sa iyo lamang sila maglilingkod. Ganon din po sa amin, Lord God. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat sa kalayaan sa araw na ito, Lord. Yes, Lord. Salamat sa freedom, Lord. Salamat sa pag-ibig. Patuloy na nararamdaman ng bawat. Pagpalain mo po kami lahat, Lord God. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Sa church na ito, we pray, Lord God, that your blessing is upon unto each everybody, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon. Salamat ng marami. In Jesus' mighty name we pray. Amen.